Nung nagpunta ka ng Japan, Kailangan magtrabaho. Kailangan mo kumita ng pera. ilang taon ka nun? Siguro nasa mga 16, 17. Oh my gosh. Oo. Underage pa ako nun. Ang sakit Oo. kaya nung sabihin siya Payuki. May mga nag-complain na hindi ka raw deserving ng Yes. crown dahil ikaw raw ay nagtrabaho sa Japan. Nabully na ako nun. Nabully ka na. Kasi Anong parang sinabi nila? bad yung word. Sabi nila, my God, she's a Inayos ko talaga yung buhay ko. 20 years ago, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi you were with a married person. Married man, yes. You were yun. with a married man. Yes. Magandang araw po mga kapuso. Ang makakasama natin ngayong araw ay isang pamilyar na muka noong dekada 90. Sa mga pelikula, isa siya sa mga napakamaamo at napakaganda ng muka. Ang kanyang pangalan, isang bulaklak. Isa siyang beauty queen. Pero kahit na kasing halimuyak ng bulaklak ang kanyang pangalan, ang kanyang pinagdaanan ay hindi kasing bango at hindi ganun kaganda. Pero sa kabila nito, natuto siyang bumangon at gawing mas maganda ang kanyang bukas. Kasama natin ngayon isang inspirasyon para sa maraming artista at maraming babae, Miss Daisy Reyes. Hi, Daisy! Hi, Gusto Daisy. kitang i-hug. Bakit? Wala pa akong sinasabi. Grabe. Kung alam mo lang kung ano yung... Mamaya na kasi nakadikit lang po yung pilikmata ko. Sabi ko, hindi Ano mo na ako ba? maiiyak. Thank you sa pagpapaunlak mo sa amin, Daisy. So, Daisy talaga ang pangalan mo? Daisy Oo. talaga. And pag sinabing Daisy, usually, daisies are associated with sunshine, everything beautiful, pure and innocent, 'di ba? Pero kung mababasa niyo lang po mga kapuso yung talambuhay ni Daisy Reyes, ay parang hindi po Daisy. Kasi ang hirap. You grew up in a broken family. Yes. Oo. Una sa lahat, ang Daisy po, pwede siyang bulaklak sa buhay, tsaka bulaklak sa patay. So, diba? Yes, broken family po. Yung lumaki ako sa lolo ko, Yes. yung nanay ko, tsaka tatay ko, magkahiwalay na sila. Since buntis pa yung nanay ko, magkahiwalay na sila. Okay. At ang nagpalaki sa'yo ang lolo ko. ko. Oo. Ay, yung lolo mo noon ay may maliit na babuyan. Yes. Oo. Ako yung lagi yung katulong ng lolo ko kasi ako yung apo na kasama niya sa bahay, sa pateros. So, ayun, ako yung utusan. Oo. Gawa yung pang babae or pang lalaki, ako yung laging utusan talaga. Oo. Yung tipong kami yung maglilinis ng kulungan ng baboy, pag may mga anak na inahin, ako yung kasama ng lolo ko, gigising ng madaling araw para ayun, i-prep yung mga baboy, mga biik. Ganon. At nakilala si Daisy doon sa kanilang maliit na community na nagkakapit-bahay. Yes. Di ba? Nangangapit-bahay ka para kumuha ng kaning Kanin baboy. baboy. Yun. Talagang kanin baboy. Ikot kami sa buong pateros. Kanya, tas may dalang kariton. Kanya, tas kuha ng bye-bye. Pero I'm sure marami nang nakakapansin sa'yo nung time na yon na ang ganda-ganda mo, ang tangkad-tangkad mo. Yes, amen. Oo. So may time na harap ako sa salamin. Siguro mga 9 to 12 years old. Mga gano'n. May moments na harap ka sa salamin, papapractice ka. Tapos meron kang 2 front teeth kasi mga gano'n, di ba? Ganon-ganon ka, practice. So yun na. Oo. Kahit na kagagali mo lang sa pangunguha ng kaning Oo, baboy. ganon. Yes. Tapos mahilig ako sa music talaga. Paano ka na-discover? Eto, grabe pala, no? Akala mo sa pelikula lang, ganun, or mga telenovela. Pero totoo pong nangyari to dyan po sa talipapa ng Buting. Siguro mga 14 years old ako noon, high school ako noon. Oo. Bumibili ako ng gulay. Mm. Tapos, may lumapit sa akin si Ate Vanji Humacchio, yung pangalan niya. Hello, Ate Vanji, kung nanonood ka. Sabi niya, gusto mong maging model, ganun. Ganun agad? Yes, so binigyan niya ako ng calling card. Bumibili ka lang ng gulay, Ang gulay. tapos Gulay. sinabi ka agad, ano? Oo, kasi matangkad nga siguro. Yun yung napansin niya. Tangos ang ilong, Oo. gano'n. So, yun.
kinuha ko yung card niya. Sinabi niya gusto mo maging model, kinuha yung card, tapos? Tapos, ayun, meron kasing competition noon, yung Modserinas de Manila. Tapos parang the following month na yata yun eh. Tapos binigay ko sa nanay ko yung card. Sabi ko, Nay, may nagbigay sa akin ng card na kung gusto ko daw maging model, kung gusto kong sumali sa beauty contest na ganyan. Tapos ang mapapanalunan kasi noon, townhouse. Wow! Actually, hindi ko pa alam na townhouse yung mapapanalunan noon. So, ang nangyari is kami ng nanay ko, kasi nangungupaan lang talaga kami, palipat-lipat kami ng bahay. Talagang na-experience mo yung putulan kayo ng kuryente, gano'n, ng tubig, gano'n, nadaanan ko yon. Hanggang sa, ang nangyari noon, parang nakasama ko na si nanay doon sa company na yon. Tapos, naging mananahin na siya doon. Ako po si Daisy Garcia Reyes, 14 na taong gulang. May taas ng 5 at 7 pulgada. Kasalukuyan naninirahan sa Pateros, Metro Manila. Tapos, competition niya, yung Modserinas de Manila, ginawa po yun sa Metropolitan Theater. Miss Daisy Reyes, number 29. Tapos yun, doon ako nanalo ng townhouse. Wow! Townhouse, RSG Townhouse, sa Parañaque. Ikaw yung nanalo ng grand prize. Yes. First pageant mo. Oo. Grabe, paano mo nalaman kung paano kumilos-kilos doon sa pageant na yon? Sa school kasi, nung high school ako, lagi akong nakakuha sa pagkanta. Kasi ngayon nga parang na buo na sa isip mo na Pwede. Oo. pwede, di ba? Kasi Oo. matanghad ka, Oo. tapos yun, practice ko na. Tapos yun, siguro papunta talaga doon yung career. Nung nanalo ka doon sa Pageant, ilang mga taon ka? 15 years old ako noon. Oh, wow! 15 years old. So, nung nanalo kayo ng townhouse, lumipat kayo doon? Lumipat kami doon sa RSG Townhouse. Tabi yun ng airport, Miss Cara. Wow, Sobra. oo. As in, yung landing tsaka take-off. Ang ingay-ingay ng aeroplano, pero okay lang sa akin kasi at least may bahay kami. Correct. Hindi kami correct. palipat-lipat ng bahay. Correct. O, tapos pagkatas doon, nag-pageant ka na. 15 ako noon eh. So, tapos noon, ayun, nag-start na yung mga pageantry. Sa Mutya ng Pilipinas, sa Binibining Pilipinas. Nice. Tapos naging TV commercial model din ako. Dami kong pinagdaanan actually. Naging ako sa DZRH, Voice Drama Talent. So, Pero, nalaman ko rin na nagkaroon din ng controversy sa buhay mo during your pageant years. ay, oo. Yes. May mga nag-complain na hindi ka raw deserving ng Yes. crown dahil ikaw raw ay nagtrabaho sa Japan. Yes. Nagtrabaho ka talaga sa Yes. Japan? Yes. Anong trabaho mo sa Japan? Singer. Singer. So, yung time na yon, it was the first miracle in my life. Yung time na yon. Bakit ka nagtrabaho sa Japan? Ever since naman, pagtatanungin ako, bakit ka nag-artista? Bakit ka naging, gusto mo maging singer? Lahat naman yon pag-artista, dahil gusto kong kumita ng pera. Yun naman yung main purpose, hindi dahil para sumikat ka. Gusto mo kumita ng pera, yun talaga yun, diba? So, Nung yung nagpunta ka ng Japan, kailangan magtrabaho. Kailangan mo kumita ng pera. ilang taon ka nun? Siguro nasa mga 16, 17. Oh my gosh. Oo. Underage pa ako nun. So, underage ka Yes, pumunta sa Japan? Yes. Kaya lang, malaking bulas na ako eh. Malaking bulas na ako, kaya hindi halata. Sinong kasama mo sa Japan? Mga kaibigan lang. Mga kasama ko dun sa workplace. Was it- Ate-ate ko sila. Ako yung bunso. And was it difficult? Alam mo, pag bata ka kasi, walang difficult na go ka lang ng go eh. Di ba? Hindi mo mararamdaman yung trabaho na mahirap. Oo. Go ka lang ng go. Pero Kasi nakakapagod. nakakapagod din. Pero hindi pa rin eh. Ako, masipag kasi ako eh. Iskala. So, hindi ko naramdaman yung pagod. Enjoy ka lang. Gaano ka Ayun. katagal na Tsaka, Japan? Siguro mga 1 year. 1 6 year. months, 6 months yan. Ang sukot ko yun nung sabihin Chapayuki. Yung nauso yung tinatawag na Japayuki. Japayuki. Oo. When you were recruited to go to Japan, ano yung tumatakbo sa isip mo nung time na yon? I'm sure narinig mo rin yung mga ganon nung time na yon. Wala. Ano magagawa ko, di ba? Kasi ang gusto ko lang kumita. Gusto ko magtrabaho. Kailangan ng pera. Hindi ka busy doon sa mga naririnig mo. Especially noon, wala pang social media, no? Oo. So, okay lang. Tsaka, yun yung part na sobrang happy ako kasi bata pa ako noon eh. So, parang doon ako na-trained ng discipline, diba? Doon ako natuto talaga. Tsaka parang
happiest years of my life, yung Japan. Ang importante na lang sa akin, nagtatrabaho ko ng marangal, kung ano yung tingin sa akin ng Lord. Kasi hindi, kung iisipin mo yung sasabihin ng ibang tao, baka mawala ka dun sa direction na gusto mo sa buhay mo eh. Anong pakiramdam mo nung nanalo ka sa beauty pageant, tapos biglang may nagko-complain na hindi yan deserving kasi nag-Japan yan? Masakit yun, Oo. Kara. Oo. Kasi yung time na yun, nasa van kami nun eh, papunta kami sa isang orphanage. Oo. Event yun ng contest. Oo. Tapos sabihin, katabi mo yung tao na, yung mga girls sa likod, bully na ako nun. Nabully ka na. Kasi Anong parang sinabi nila? bad yung word. Sabi nila, my God, she's a Hindi nila alam na, kasi ano yun eh, parang, buti na lang hindi ko alam yung ibig sabihin ng English na yun. Sa Tagalog, di ko alam. Buti na lang hindi Diba? mo pa alam yung Hindi ko pa ibig alam. sabihin ng Ibig word sabihin na yun, nung oo, time na yun. Nung time na yun. So, Diba, parang kung hindi ikaw- siguro, oh my God, talagang baka Baka nagkasabunutan na kayo. Sa laki kong to, di ba? Baka Nasabunutan mo na Oo. sila. Front page siya na sino tong model na to na nakasali sa beauty contest na ito, na ganyan-ganyan. So, can you imagine na alam naman nilang ako yun, pero sa harap nila, sa harap ng mga, nandun ako kasama ba tayo, mga girls, diba? Pinag-uusapan. Oh my God, sino to? Alam, katabi mo ako ah. So, ako tahimik lang ako. Tapos yung time na, yun nga, nasa van kami. Eh, syempre, bata ka, 18 years old ka, parang hindi ka na masanay sa showbiz. Tapos, gusto mong mawala sa mundo. Pero yun yung time na first time na nagkaroon talaga ng miracle sa akin. Sabi ko, Lord, kung nandito ka, tulungan mo naman ako. Kasi hindi ko kaya to. Tapos yun, yung time na nasa orphanage kami, biglang may nag-abot sa akin ng panyo ng El Shaddai. Sabi ko, iyak ako ng iyak. Hindi niya alam yun, pinagdaanan ko nung moment na yun eh. Bakit ako rin bibigyan mo nito? Ano nakasulat? If you walk through the valley of the shadow of death, huwag kang matakot. Yun eh, mahaba siya. So, first miracle sa akin yun. Anong naisip mo nung time na yun? Oh, Lord, nandyan ka. Wow, thank you. 18 years old ako nun. Na hindi ka pababayaan? Na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Basta tumawag ka sa Kanya. Instant eh. Instant. Na hindi importante yung mga panunuya ng kapwa mo. Ang mas importante kung paano ka tinitingnan ng Panginoon. Yes. Hindi importante kung ano yung i-start mo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Correct. May pinagdadaanan tayo. May kanya-kanya tayong reason. Oo. Parang importante sa akin, hanggang ngayon yung iniisip ko, ano ang tingin sa akin ng Panginoon? Sino At si saka Daisy? Diba? At saka hindi pagkakamali yung magtrabaho ng marangal Yes. sa ibang bansa. Yes. And you were very young, you needed to work nung time na yon. Pero dapat pala, pag yun yung reason mo, kailangan mo kumita ng pera, kailangan din meron kang conviction na huwag kang mag-shortcut. Moral conviction. Moral conviction. Kasi huwag kang mag-shortcut kasi hahabulin ka niyan eh. Ano ibig sabihin mo, huwag mag-shortcut? Maraming temptations na na huwag kang mag-shortcut na may mag-aalok sa yung ganito, 'di ba? Ganyan. Pero wala pa namang awa ng Diyos, walang nag-alok sa akin ng ganon na bad na, alam mo yun, indecent proposal. Wala namang ganon, walang ganon. Pagkatapos ng yung beauty queen era, pumasok ka na sa showbiz. Showbiz, yun naman lagi, Oo. 'di ba? From showbiz, ano ka na. 10 years ka sa showbiz. 10 years, 26 films. Oo. At ang Oo, swerte mo kasi nakasama mo yung mga sikat na mga icons sa mga Yes. action films. Yes, si The Boy. Kasi ang manager ko, naging manager ko noon, si Lolit Solis. Oo. Kaya ang mga kapartner ko agad noon, si The Boy, si Lito Lito Lapid. Wow, di ba? Oo. Hindi ka nawala oo. ng project. Tsaka grabe, ang lalaki ng kasama mo agad sa pelikula. Pero yung roles mo nung time na yon ay sexy. Sexy. Oo, hindi ka nahirapan mag-adjust. First of all, di ba, ay, salamat naman kasi at least meron akong picture nung sexy pa ako. Diba? Tsaka ang sexy naman nun, hindi naman yung sexing sobrang, alam mo yun, mag-expose ka masyado. And I'm sure very respectful yung mga nakatrabaho mong direct. Yes. Ay, si Scorpion Knight, si Albert Martinez. Oo. Yan, puro mga, yung mga role, mga walang exposure ng puro mga acting. Bakit umalis ka sa show business? Actually, Miss Cara, ang reason ko lang naman kung bakit ako nag-showbiz, kung bakit ako dyan sa entertainment, is gusto kong kumita ng pera. Pero ang gusto ko talaga is business.
Entrepreneur talaga. Kasi nung bata pa talaga ako, yan nga yung time na sinasama ako ng tita ko sa Pasig para magtinda ng mga punda ng unan. So mahilig na ako sa ganun. Yung sa school namin, pag may project kami sa school, ibebenta ko yun. Yun talaga yung hilig ko. So yung pag-aartista, wala lang, okay lang. Pero siguro dahil sa marami akong hugot sa buhay, effective, di ba? Pag pinaiyak-iyak ka, ganun. Walang training yun, ha? Sa acting. And also, naging single mother ka rin. Yes. What was it like being a single mother? I'm sure, kasi yung nanay mo ay single mother din. How difficult was it for you? Ayoko lang sa being a single mom. Kasi okay naman din ang buhay nun. Hindi naman kami sobrang hirap. Ang ayoko lang is mangyari sa akin, sa anak ko, yung nangyari sa nanay ko, tapos pass down sa nangyari sa akin, tapos iiano ko sa anak ko. Siyempre, as much as possible, gusto mo kumpleto yung pamilya mo, ganun yung normal na buhay, kumpleto kayo. So, ayoko lang na mangyari sa anak ko na ganun ulit yung mangyayari. Kaya, inayos ko talaga yung buhay ko. 20 years ago, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Inayos ko talaga siya. How did you do it? Yung time na yon, alam mo, ang hirap lang nung time na yon is puro emotional tsaka spiritual eh. Parang gusto mong mag-serve kay God, pero hindi mo magawa. Kasi meron kang relationship na ayaw ng Lord. Paano mo mag-glorify ang God? Mag-share ka sa tao about your life? Tapos parang, yan ba? Yan ba yung mag-share sa amin? Nang tungkol sa kay God? Diba? Meron siyang relationship na Kasi you were with a married person. married man. Yes, yes. You were yun. with a married man. Yes. So, yun, kailangan mong mamili talaga. So, sabi ko, Lord, tulungan mo naman. No? Kailangan ko iayos ang buhay ko. Kailangan ko gusto kong mag-serve sa'yo. Tapos yun, hanggang sa... Hiniwalayan mo. Yes. Kasi kaya hindi ka humihiwalay doon nung una is because you wanted your child to grow up in a Complete family. family. Oo, pero Oo. hindi talaga eh. Alam mo yung nagtulak sa akin para magdesisyon. Sabi ko, kung ito ay maghiwalay dun sa kanyang kasama, magiging masaya ba ako? Ang sagot, hindi eh. Anong ginagawa ko dito? Hindi rin pala ako magiging masaya. At ang sagot ay, Hindi. Diba? In your heart, hindi. Oh Lord, anong ginagawa ko dito? you don't want to be a Diba? homewrecker. Yes. So ikaw na Yun ang lang, ganun umalis. kasimple. So ikaw na ang Ako na yung umalis. Oo. So, doon nag-start yung transition, yung transformation ng buhay ko. So simula noon, umalis ka na rin sa showbiz and Nanahimik ako, Miss Cara. nanahimik ka. Nanahimik talaga ako. Talagang obedience talaga kay God. Hindi ka natakot na hihiwalay ka, so ikaw lang ang magsusuporta sa sarili mo? Ito yung naisip ko noon eh. Grabe. Lord, ikaw naman ang nagbibigay sa kanya, diba? Ikaw ang nagpo-provide sa kanya. Bakit di ako dumiretso sa'yo? Yun yung pumasok sa heart ko. Diretso na ako sa'yo, Lord, diba? Kasi sabi nga, when God gives, it adds no sorrow. Mas, diba? Okay nga yung buhay mo, pero malungkot ka naman to the brink na talagang gusto mo nang wakasan ng buhay mo. Diba? So Lord, diretso ako sa'yo, pero tulungan mo ako. Itatama ko yung buhay Tatama ko yung buhay ko, diba? Obedience lang eh. Pero tulungan mo ako. Diba? Gabayan mo ako. So itinama mo yung buhay mo, hiniwalayan mo yung lalaki, naging single mother ka, and God supported you. Yes. Ano yung mga blessings na binigay? Mga blessings. Sabi ko nga, yung business nga ngayon, for example, sabi ko, Lord, ang tagal ko nang gustong mag-business, bakit ngayon mo lang binigay itong business na ito sa akin? Sabi siguro ni Lord, kasi kung binigay ko sa iyo yung business na ito dati, siguro mapapabayaan mo lang siya kasi hindi ka ready. Ang pray ka ng pray, Lord, give me this, pero hindi ka ready to receive it. Siguro dahil marami pa akong galit sa puso ko, hindi pa ako nakapagpatawad noon. Right. And God will not give you anything na hindi mo kayang i-handle eh. Masasayang lang, mapapahiya lang. So,
Ayun, So pagkatapos mo nakipaghiwalay, may nagnegosyo ka, di ba? oo, Nagkaroon ka ng water refilling station. water refilling. Yes. Ano pa? Salon. Salon. Oo. Tapos, ngayon meron kang Mga essential oils. Essential Essential oil oils. business. Yun yung talagang medyo nag-grow talaga siya. Oo. Na talagang dumami na yung sales staff mo, ganun. Galing. Tapos, yung sa Love Life, kasi doon tayo napunta. Parang may show ako sa drama drama show. May shooting kami. Tinanong din ako ng friend ko. Sabi niya, di ba ikaw yung nagturo sa amin na when you pray, kailangan specific? Remember, ito yung time na 18 years old ako, na nag-pray din ako, nasa van ako noon. Lord, kung nandyan ka, di ba, tulungan mo naman ako. Ganun. Naulit yan nung 2016. Nasa van din ako. Nag-pray ako ng mga kapartner ko sa buhay. Sabi ko, Lord, gusto ko yung medyo singkit. Lord, gusto ko yung magandang magdala ng t-shirt. Lord, bahala ka na. Gusto ko basta legal. Ayoko ng May illegal. sabit. Oo, kasi masakit eh. Oo. Di ba? So, ayun, Lord, gusto ko 38 years old. Ganun ka-specific yung prayer ko noon. 3 months after, nag-golf kami dyan sa Tagaytay Highlands. Tapos may lumapit sa akin, babae, sabi niya, Miss Stacy, single ka? Oo, single mom. Halika, may papakilala ako sa'yo. Ganun. Ano siya, lawyer siya, tapos single siya, tapos ilang taon na siya? Ganun, 38 years old. Eh, nandun yung witness ko eh. Asan siya? Andyan sa labas. Oh my God, andyan siya. So paglabas kong ganun, sino kaya si attorney dito? Kaya tsura nun. Basta alam ko 38 years old yun. Diba? Hi. Ganyan pagdating sa kanya. Lord, ito ba yun? Ba't ang pula ng mukha? Lasing yata to. Ayoko lasinggero Ganun. Yung pala nabilad lang siya sa araw. So yun yung time na binigay ni Lord sa akin. Yung tao na yun. Ang prayer ko is gusto ko ng legal. Lord, basta legal. Comedian ng Lord, di ba? Legal counsel talaga yung binigay sa'yo. Di ba? Nakasal kami in 2019. Ayun. And ngayon, happily married ka rin. Yes, I thank you. Kasi sobrang bait niya, tsaka challenge pa rin siya hanggang ngayon kasi nga mahirap makipagtalo sa abogado. Kumusta yung anak mo? Si Gabriel. Graduating na siya ngayon sa Indiana, Notre Dame. Itong May, pupunta kami. Kumukuha siya ng business management and psychology. Ayun. So she turned out well. Kahit Sana na naman. hindi buo yung family sa simula. Yes. Feeling ko, ayoko na may justify na dapat ganun din yung pagdaanan ng mga taong makakapanood nito. Pero kahit ano man yung simula nyo, tandaan nyo may purpose lahat yan. At saka, ayun doon sa anak ko, talagang I made sure sa kanya na, kasi like for example, hiwalay yung tatay ko, tsaka yung nanay ko, 'di ba? Pero wala akong narinig sa nanay ko na masama about sa tatay ko. Wala siyang, salbayang, no bad words eh. So, yun din yung ginawa ko sa anak ko, na ayoko magkaroon ng hatred. Kasi alam ko, babalik din sa akin yun eh. Diba? So, matalino naman yung anak ko. Kaya, I thank the Lord na pinagdaanan din niya yun, sitwasyon na yun, dahil baka siguro paglaki niya, yun din yung gagamitin ng Lord para doon sa mga makikilala niya. Pag may nakikilala kasi ako na may problema, iko-congratulate ko sila, Miss Cara. Naisip siguro nun, ba't ako kino-congratulate nito? Iyak na nga ako nang iyak sa problema ko, tapos iko-congratulate niya ako. Kasi sis, pinagdadaanan mo yan eh, may purpose yan. Tapos ikaw na yung time na nalampasan mo na yung problema na yan, at ikaw na yung magbibigay ng payo sa iba, at least masasabi mo sa kanila na pinagdaanan mo to, hindi lang salita. Pinagdaanan ko din to. Kaya congratulations po kung may pinagdadaanan po kayo. Siguro ito yung time na talagang pinupruning na kayo ng Panginoon. Tinatanggal yung mga pangit sa buhay ninyo. Hinahanda ka lang for better things. For better things. Hinahanda ka lang ng Lord. Kaya congratulations. Oo. No shortcuts. Daanan nyo lang yan. Okay lang naman dumaan, wag lang kayo mag-i-stay doon. So what's next for you? Siguro yung 20 years na pinadaan sa akin ni Lord na mga pagsubok na yon, gusto ko lang maging inspirasyon.
na gusto kong gamitin ako ng Panginoon to share His words, to share His promises to us na, anak, huwag kang mag-alala. Andito lang ako, may plano ko sa buhay mo. At hindi tayo dapat dinedefine ng ating nakaraan. Yes. Kasi pwede nating baguhin kung ano man yung pagkakamali natin or ano man yung mga pinagdaanan natin hindi maganda in the past. Pwede nating baguhin. Pwede. Tsaka huwag ho kayo matakot na pagdadaanan kayo ng mahirap. Kasi iyan yung magpapalalim sa pagkatao mo eh. Totoo. Ramdam na ramdam ng tao pag nagkwento ka sa kanila. Dahil kung pinagdaanan mo yun, ramdam na ramdam nila. Hindi yung kwento lang. Yes. Di ba, yung magbibigay ka ng advice tapos binilo mo, sinasabi mo lang yan pero hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Pero pag pinagdaanan mo, di ba, ramdam na ramdam nila. Thank you. Thank you, Daisy, for your life and for your inspiration. Maraming salamat sa iyong mga pinagdaanan at pagbabahagi ng iyong katatagan sa amin. Isa kang inspirasyon sa maraming mga babae. Thank you very much. so much. Maraming Thank you so much. maraming salamat. Si Daisy Reyes po, mga kapuso, ang patunay na hindi man maganda yung pinagdaanan mo nung nakaraan, dumaan ka man sa maraming pagsubok, dumaan ka man sa mga panahon na pinagtatawanan ka, hinuhusgahan ka ng iba, taas noo lang at kumapit lang sa Panginoon kasi pwede mong itama ang lahat at pwede mong gawing maganda ang iyong bukas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Cara David at ito po ang I Listen. Thank you. Thank you so much. Salamat. Thank Thank you very much.